Diaz, updated ka na ba? Anak ni OG, damay dahil sa demanda sa kanya ni Bea Alonzo. Diyos ko, kung alam nyo lang abot-abot ang bash sa amin. Hahaha, ito ang tumatawang bungad ni OG Diaz sa simula ng vlog niyang Showbiz Update kasama si Mama Loy at Josa Poco na in-upload nung isang gabi sa YouTube channel. Habang sinasabi ito ni OG ay ipinakikita naman ng mga headlines ng iba't ibang pahayagan at online websites na ang titulo ay Bea, idedemanda sina OG Diaz at Christy Fermin. Nasambit din ni OG na ang regular na nanonood sa kanyang vlog ang mismong nagtatanggol na sa kanya. Kilalang kilala nila tayo at nababasa po namin yon. Maraming salamat po. At sa mga hindi namin napiplease ay mayroon siyang conclusion tungkol sa mga naggaganap sa mga nakaraang araw at kami ay binebembang nila at sinasaktan kami emotionally. Maraming salamat pa din po. Say pa ni OG. Dagdag pa, syempre, this is a free country. Hindi pokrit pinuri kami hindi po kami makikinig sa mga nambabash sa amin. Nababasa rin po yan. Nagkataon lang na hindi ko sinasakod yung mga yan. Dahil binablock ko lang naman sila, lalo na yung nagme-message sila sa akin ng masasakit lalo na kung bahagi lamang ng trabaho namin. Sa sandaling ine-record nila ang vlog na ito ay hindi pa rin daw nakukuha ni na OG ang kopya ng dokumento kaya wala silang alam kung ano ang reklamo sa kanila ni Bea Alonzo. At binanggit ng kumuha na rin ng abogado ang grupo nila para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. At ipinagdiinan pa ng host na hindi siya galit kay Bea Alonzo at karapatan daw nitong magdemanda. Anya, kung feeling niya, nasaktan natin siya, karapatan niya yon. In the same way na syempre, kailangan din naming idepensa yung aming sarili at ipaglaban kung ano yung para sa amin. Kasi hindi naman ho yun ngayon lang nangyayari, yung ganyan sa amin, lalo na sa aming propesyon. Noong araw na wala pang vlogs, Diyos ko, kahit ako reporter nung araw, nakakatikim pa rin naman ng mga reklamo, mga demanda, yung libel, pero napagtatagumpayan namin yan. Basta, ang importante dito kilala nyo kami. Ayaw na naming magbuhat ng bangko at isa-isahin yung mga nagagawa naming kabutihan at kabayanihan para sa mga artista, lalo yung mga nagpo-promote dito. Hirit ni Mama Loy at saka yung mga nambabash din po, kalma lang po kayo. Hindi pa nga po natin alam pare-pareho kung ano ba talaga ang demanda. Pero yung iba kung makakomment, parang alam na nila kung ano yung inireklamo. Tapos ginajudge na agad na may kasalanan tayo. Naikuwento rin ni OG na yung kaklase ng anak niya ay nasabihan ng anak niya ng, yung daddy mo idedemanda, ganyan. Isa lang sinasabi ko sa mga anak ko, bahagi lang yan ng trabaho ng daddy. Kapag nagsulat ka o nag-vlog ka, ayan yung mga pwedeng dumating sa buhay ng daddy nyo. Ang importante, sabihin nyo lang sa kanila, daddy cannot please everybody. Buti nga ganyan lang ang dumarating sa atin. Hindi yung idedemanda tayo kasi hindi tayo nagbayad ng utang. Idedemanda tayo kasi nanloko tayo. Idedemanda tayo kasi nagbenta tayo ng illegal drugs. Idedemanda tayo kasi nagnakaw tayo, walang mga ganyan. Kaya ayan na lang po ang ipinagpapasalamat namin. Kaakibat lang ng aming trabaho yung dumating na pagsubok, pahayag ni OG.
Saka nagbalik tanaw ng ibalita ng Showbiz Update na hiwalay na ang Katniel at halos isumpa sila at sinabihan pa sila ng fake news na nagtrending na ang hashtag fake news peddler OG Diaz. Tapos yung umamin yung dalawa, nagkaroon ng statement na totoong split na sila. Biglang si OG Diaz lang ang sakalam. May OG Diaz lang kaming naniniwala. Patron ng hiwalayan, mga ganyan. Bumibilib sila. Tapos ngayon, dedemanda. Pak, nasa na kayo? Diba? Mga marites kayo? Ngayon halos idukduk nyo na ang mga mukha namin sa putikan. Pero normal lang yan. Ang bahagi nga naming sinasabi dito na kapag wala kaming bashers, hindi kami relevant. Basta tuloy lang ang aming pagdedepensa sa aming case. Say pa ni OG. At tungkol naman sa pag-repost ni Liza Soberano sa dating alaga ni OG sa balitang demanda ni Bea, nakikita ko ngayon, marami ring nag-send sa akin ng screenshots ng pag-repost ni Liza Soberano. Sa akin walang problema yon, okay lang. Twitter account niya yun karapatan niya yun. Kasuwal nitong sabi pa, alam namin ni Liza kung ano ang truth sa amin. Kapag may maling nasabi si Liza, kinokorek ko lagi. Hindi naman ako nagtatampo. Hindi ko alam kung siya nagtatampo sa akin or whatever. Kasi naghiwalay kami ng maayos. Ang ipinagdadasal ko lang sana makuha niya ang goal niya sa Hollywood. Diyos ko, kung alam nyo lang abot-abot ang bash sa amin. Hahaha, ito ang tumatawang bungad ni OG Diaz sa simula ng vlog niyang Showbiz Update kasama si Mama Loy at Josa Poco na in-upload nung isang gabi sa YouTube channel. Habang sinasabi ito ni OG ay ipinakikita naman ng mga headlines ng iba't ibang pahayagan at online websites na ang titulo ay Bea, idedemanda sina OG Diaz at Christy Fermin. Nasambit din ni OG na ang regular na nanonood sa kanyang vlog ang mismong nagtatanggol na sa kanya. Kilalang kilala nila tayo at nababasa po namin yon. Maraming salamat po. At sa mga hindi namin napiplease ay mayroon siyang conclusion tungkol sa mga naggaganap sa mga nakaraang araw at kami ay binebembang nila at sinasaktan kami emotionally. Maraming salamat pa din po. Say pa ni OG. Dagdag pa, syempre, this is a free country. Hindi pokrit pinuri kami, hindi po kami makikinig sa mga nambabash sa amin. Nababasa rin po yan. Nagkataon lang na hindi ko sinasakod yung mga yan. Dahil binablock ko lang naman sila, lalo na yung nagme-message sila sa akin ng masasakit lalo na kung bahagi lamang ng trabaho namin. Sa sandaling ine-record nila ang vlog na ito ay hindi pa rin daw nakukuha ni na OG ang kopya ng dokumento kaya wala silang alam kung ano ang reklamo sa kanila ni Bea Alonzo. At binanggit ng kumuha na rin ng abogado ang grupo nila para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. At ipinagdiinan pa ng host na hindi siya galit kay Bea Alonzo at karapatan daw nitong magdemanda. Anya, kung feeling niya, nasaktan natin siya, karapatan niya yon. In the same way na syempre, kailangan din naming idepensa yung aming sarili at ipaglaban kung ano yung para sa amin. Kasi hindi naman ho yun ngayon lang nangyayari, yung ganyan sa amin, lalo na sa aming propesyon. Noong araw na wala pang vlogs, Diyos ko, kahit ako reporter noong araw, nakakatikim pa rin naman ng mga reklamo, mga demanda, yang libel, pero napagtatagumpayan namin yan. Basta, ang importante dito kilala nyo kami.
ayaw na naming magbuhat ng bangko at isa-isahin yung mga nagagawa naming kabutihan at kabayanihan para sa mga artista, lalo yung mga nagpo-promote dito. Hirit ni Mama Loy at saka yung mga nambabash din po, kalma lang po kayo. Hindi pa nga po natin alam pare-pareho kung ano ba talaga ang demanda. Pero yung iba kung makakomment, parang alam na nila kung ano yung inireklamo. Tapos ginajudge na agad na may kasalanan tayo. Naikuwento rin ni Oji na yung kaklase ng anak niya ay nasabihan ng anak niya ng, yung daddy mo idedemanda, ganyan. Isa lang sinasabi ko sa mga anak ko, bahagi lang yan ng trabaho ng daddy. Kapag nagsulat ka o nag-vlog ka, ayan yung mga pwedeng dumating sa buhay ng daddy nyo. Ang importante, sabihin nyo lang sa kanila, daddy cannot please everybody. Buti nga ganyan lang ang dumarating sa atin. Hindi yung idedemanda tayo kasi hindi tayo nagbayad ng utang. Idedemanda tayo kasi nanloko tayo. Idedemanda tayo kasi nagbenta tayo ng illegal drugs. Idedemanda tayo kasi nagnakaw tayo. Walang mga ganyan. Kaya ayan na lang po ang ipinagpapasalamat namin. Kaakibat lang ng aming trabaho yung dumating na pagsubok, pahayag ni Oji. Saka nagbalik tanaw ng ibalita ng showbiz update na hiwalay na ang Katniel at halos isumpa sila at sinabihan pa sila ng fake news na nagtrending na ang hashtag fake news peddler Oji Diaz. Tapos yung umamin yung dalawa, nagkaroon ng statement na totoong split na sila. Biglang si Oji Diaz lang ang sakalam. May Oji Diaz lang kaming naniniwala. Patron ng hiwalayan, mga ganyan. Bumibilib sila. Tapos ngayon, dedemanda. Pak, nasa na kayo? Diba? Mga marites kayo? Ngayon halos idukduk nyo na ang mga mukha namin sa putikan. Pero normal lang yan. Ang bahagi nga naming sinasabi dito na kapag wala kaming bashers, hindi kami relevant. Basta tuloy lang ang aming pagdedepensa sa aming case. Say pa ni Oji. At tungkol naman sa pag-repost ni Liza Soberano sa dating alaga ni Oji sa balitang demanda ni Bea, nakikita ko ngayon, marami ring nag-send sa akin ng screenshots ng pag-repost ni Liza Soberano. Sa akin walang problema yon, okay lang. Twitter account niya yun karapatan niya yun. Kasuwal nitong sabi pa, alam namin ni Liza kung ano ang truth sa amin. Kapag may maling nasabi si Liza, kinokorek ko lagi. Hindi naman ako nagtatampo. Hindi ko alam kung siya nagtatampo sa akin or whatever. Kasi naghiwalay kami ng maayos. Ang ipinagdadasal ko lang sana makuha niya ang goal niya sa Hollywood.